Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is Sola Gratia or Grace Alone. And our scripture for today is Romans chapter 11 verse 6. And if by grace, then it cannot be based on works. If it were, grace would no longer be grace. So sinasabi sa verse na kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon or hindi dahil sa awa ng Panginoon is wala tayo ngayon. Wala tayong mga blessings dahil hindi ito dahil mabuti tayong tao. Hindi tayo nagkakaroon ng mga blessings, hindi tayo maililigtas dahil sa mga ginagawa natin, kundi it is by the grace of our Lord Jesus. Our first teaching is salvation is entirely by God's grace. So, ang salvation kasi it's not for good works. Hindi dahil mabait ka is maliligtas ka, kundi it is God's grace. Ito ay dahil sa awa ng Panginoon. And it is a free gift of God. You don't need to work for it. So, kusa siyang ibibigay ng Panginoon. Second, salvation is given to those who believe. Sinasabi nga sa verse na ang kailangan lang natin is faith for us to be saved. So, ang salvation is binibigay lamang sa mga taong nananampalataya sa Panginoon. Third, salvation is based on Christ's finished work. So, di ba nga sabi ni Jesus Christ nung ipinako siya sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, ang last words niya is, it is finished. So, Christ already finished the work. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero dahil nga nagpakapako ang Panginoon nating si Yesu Kristo sa krus is naligtas tayo sa kamatayan. Our first application is do not try to work for salvation. So, wag nating itry na pagtrabahuhan ng salvation dahil ito ay kusang ibibigay sa atin ng Panginoon. All we have to do is to have faith, manampalataya tayo, and someday, maliligtas tayo. Second, work out your salvation. So, hindi porket sinabi sa verse na it is not by good works, kaya ka na-save or kaya ka binibiyayaan, hindi ka nagagawa ng mabuti sa kapwa mo. Kailangan manggaling siya pure entirely sa puso mo, kasi when you're following God, kapag nananampalataya ka sa Panginoon, kusa na dapat lumalabas sa'yo ang pagiging makatao, dahil ang pagiging makadiyos ay pagiging makatao din. And last but not least, live by the grace of God. So lahat ng natatanggap natin ngayon, it is by the grace of God. Lahat yan biyaya ng Panginoon. So mamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Panginoon, kung ano ang itinuturo niya, kung ano ang mga sinasabi niya sa mga scripture, ayun ang gawin natin at ayun ang ipamuhay natin, kasi that's really our number one goal, to be Christ-like. So kailangan sumunod tayo upang magkaroon tayo ng Kristiyanong buhay, masaya at masaganang buhay. Yun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotion.